I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Words and hello Philippines, it's me again guys, Let's Talk Vlog. Shout out po sa lahat ng mga Marcos loyalists at sa mga mamamayang Pilipino. But anyway mga kababayan, mayroon tayong very good news upload videos sa inyong lahat. Ito guys, premiere live, no? Hindi po ako nag-live. Alam nyo ba, issue po yung pagtaas ng bigas. Ngayon mga kababayan, dahil sa pagtaas ng bigas, nakumpiska po at nasabat ang mga warehouse na gabundok na bigas tinatago ng mga cartel at hoarders. Ayan, alam po natin yan, ano? Sa madaling salita mga kababayan, naglabas ang Pangulo na inaproban niya ang Executive Number 39 na kailangan ibaba ang presyo ng bigas sa merkado sa halagang 41 pesos yung wheel milled at yung mga premium naman na very special 45 pesos. Ngayon mga kababayan, maraming umaray ng mga retailer. Hindi daw nila madaling ibaba sapagkat malulugi sila. Ngayon guys, may katugunan ang ating mahal na Pangulo. Nako, napakaswerte nyo dito sa Pangulong ito. Bakit mga kababayan? Nasabi ko yan. Sapagkat ang Pangulo ay tumungo na papuntang Indonesia, aattend siya ng 43rd ASEAN Summit. Ngayon mga kababayan, doon sa kanyang departure speech, mayroon pong nakakakagulat na mungkahi ng ating mahal na Pangulo para sa mga retailer. Sapagkat sabi niya, mga kababayan, yung mga retailer daw, na sinasabi nila malugi talaga sila doon sa pinagbilhan nilang mga suppliers, no? So, yung mga stock nilang bigas hindi pa nauubos. So, mga kababayan, may solusyon ang Pangulo. Nako, ang mga retailer na malulugi, yan po ay ibabalik sa kanila ng gobyerno. Sa makatuwid, tutulungan sila ng pamahalaang Marcos na ibalik ang kanilang pagkalugi. Wow! Di ba? Napakagandang balita yan sa mga retailer. Yan guys, malamang magkakamot ng ulo na naman ng mga dilawans, ang mga cartels, ang mga hoarders, traders, yung mga middleman. Dito guys, sa magandang mungkahi ng ating Pangulo. Ipinaparating yan sa madlang people, sa mga retailer. Nako, para sa akin, sobrang natuwa ako. Congratulations po sa inyong lahat. Sa mga retailer, hindi na po kayo mag-alala. Kasi masolusyonan ng Pangulo yung hinanaing nyo na malulugi kayo dahil ibibigay sa inyo yung pagkalugi nyo. Well guys, cash assistance. Diba? Social. Nako, ako'y natutuwa mga kababayan. Tingnan nyo, napakagaling ang Pangulo, diba? That's our President Ferdinand Marcos Jr. Talagang sadyang mahal niya ang taong bayan, diba? May malasakit talaga siya. Hindi po siya bingi. Hindi po siya weak, Yan po ay naririnig niya ang hinanaing ng mga retailer na malulugi. Yung pagkalugi nyo, resolba na. So yun mga kababayan, para kumpleto detalyado, mga besyang, panoorin nyo po ang video ito. Nako, magugulat kayo guys, Talaga namang saludo po kami sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Lahat ng problema, kinutugunan niya. May solusyon. Ganyan matalino ang Pangulo mga kababayan. Panoorin nyo ito. Nako po, malaking sampal sa mga dilawan yan. Mga anti-Marcos. So ito na guys, Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Sasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito upang may paliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito.
no, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Tama. Ako po, sa aking pag-iisip, ang aking pag-approach pagka dumating sa ekonomiya, ay nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay Yes. tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. That's my president. At pangalawa, kailangan ko po, kaya patuloy po ang ating magiging kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga hoarder. Tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, kailangan na masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao. Dapat naman, huwag na natin dagdagan ng ilang kahirapan. Tama. Pangalawa po, kailangan ko may paliwanag. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. At kaya pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit, dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pangatlo, naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na may ipit. Dahil sila ay bumili ng mahal na bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yon. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong. Ay, wow. Galing naman. Kaya huwag sana kayo mag-alala. Alam po namin na ito'y mga bago na sistema na ating ginagawa. Ngunit, kagaya ng aking nasabi, ay napipilitan tayo dahil sa mga pwersa na kuminsan ayaw tumulong sa ating mga kababayan. Tama. Ngunit gagawin natin ito upang makatiyak naman ang taong bayan na hindi napakalaki ang kanilang ginagastos para naman sa kanilang pagkain, para sa bigas. At ang pangalawa, huwag po kayo mag-alala mga rice retailer. Naunawaan po namin kaagad na maaabala kayo dahil iisipin nga ninyo na may malulugi. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat, para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Wow. Kaya sana naman ito ay magiging, kagaya ng sabi ko, this is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas. At
maibabalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Yes, that's my president, mga kababayan. Sa mga retailer dyan, hindi po kayo mag-alala. Sapagkat tutulungan kayo ng gobyerno sa inyong mga lugi. Naku po, mga kababayan, kakaiba talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo naman kung gaano tayo kamahal. Di kayo naloka? So yun, mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ng mahal na Pangulo para sa mga retailer. O, kung anong komento nyo guys, mag-comment kayo dyan. I-share nyo itong video na ito para ma-spread sa buong kalupaan ng Pilipinas. O, di ba? Malaking sampal yan sa mga dilawan. 'Di ba? Sa kabila ng magandang pagresolba ng Pangulo sa problema ng mga retailer dahil nga sabi nila malugi. Mali pa din sa mga anti-Marcos yan. Pero malaking sampal sa kanila yan. Wala kasi yan guys sa mga pinuno nila yung ganyang pamamaraan na madaling maresolba ng ating mahal na Pangulo. O, 'di ba? Dahil diyan guys, sa bisa ng Executive number 39, bukas na po ipapatupad ang pagpababa ng bigas sa merkado. So kailangan sundin po nila dahil yan po ang batas, no? May kapangyarihan ng Pangulo natin, mga kababayan, na resolbahin ang problema ng mamamayang Pilipino. Actually guys, no, sa kanyang talumpati, kung narinig nyo, talaga namang hindi man dapat siya mahimasok. Pero dahil ipinasok tayo ng mga salot sa lipunan, kaya umaksyon ng Pangulo. Ano kayo ngayon, mga kartel? Sabi ko sa inyo guys, matalino ang Pangulo. So but anyway guys, and that's it for today's video. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ang suporta natin sa ating mahal na Pangulo. Siyempre sa channel po natin mga kababayan, lagi kong i-update ang mga magagandang programa ng ating mahal na Pangulo. So yun, see you again guys on my next live and upload videos. Mag-ingat po kayo at ipagdasal natin ang safety ng ating mahal na Pangulo at ang bansang Pilipinas. Salamat po. Hanggang sa muli. See you again guys. Bye, bye, bye. Baboos. God bless Philippines and I love you all. Chup, chup. Mamwa. Bye-bye.